Kapamilya, hindi po yan EDSA, kundi yan ang Interstate 405 sa Los Angeles, California. Mistulang Mannequin Challenge ang mga sasakyan. Nag-usad pagong ang traffic highway dahil sa mga magbabakasyon sa Thanksgiving week. Maraming motorista ang nainis sa matinding traffic, pero nang kumalat na sa internet ang video at pictures nito, tila marami naman ang biglang nag-enjoy at namangha. Mistulang candy cane kasi ang kabuang daloy ng mga sasakyan. Meron din nagsabi na para itong giant holiday ribbon at tinawag pa nga ang heavy traffic na beautiful mess. At dito naman sa Pilipinas, hindi lang ang malaking volume ng mga sasakyan ang dahilan ng matinding traffic. Nakakadagdag daw dito ang kawalan ng disiplina, hindi lang ng mga motorista, kundi maging ng mga pedestrian. Yan sa ating Pantila Extra. Pasaway. Yan ang nangyayari sa mga Pilipino kapag nakawala na sa mga kalye ng Metro Manila. Sa intersection ng EDSA Ortigas, kahit na may nakasulat na bawal tumawid, naispatan pa rin ng mga jaywalkers at kanya-kanya sila ng alibay. Wala sobra sa madali, hindi ko na namalayan na nag-jaywalk ako, sir. Hindi ko po kasi nakita eh. Kagising ko. Sorry, I can't. Kasi I'm from UP po kasi. Simpleng disiplina, pero hindi magawa ng ilang Pilipino. Humingi kami ng paliwanag sa isang profesor at sociologist ng Radio Veritas na si Clifford Sarita. Lahat ng building block ng isang lipunan nagsisimula sa maliliit na bagay. Disiplina ay kailangan magsimula sa maliit na bagay. Sapagkat kung sa maliit na bagay na nagsimula ka, then you build the habit. Kadalasan sa mga intersection nawawala ng disiplina. For example, ikaw humarang ka sa intersection at nagkamali ka na diskarte mo sa intersection, di nagkaroon ng gridlock dahil sa'yo, o di nahaba-habang traffic noon. Pero ang ginawa mo lang naman, simpleng bagay na hindi mo inayos yung intersection, di ba? Sa sobrang kawalan mo ng disiplina, minsan greediness mo rin na makatawid ka agad. Inusisa namin ang karanasan ng mga gumagamit ng kalye. May mga nagsasabing madamot ang mga motorista. Ayaw magbigayan yung mga motorista. May guhit na nga, lalampas pa. Mas maganda na may stoplight siya. Kasi kahit papaano, masusunod nila rule and regulation ng highway. May humirit ng perwisyo. Sa gabal po. Dahil laging nagkakabanggaan. Sana nga po, palagyan na nga po ng traffic enforcer dito eh. Napipilita maging pasaway ang iba para umarangkada. Ay, wala. Hindi umubra yan, ma'am. Yung yellow box nila nalagay dyan, hindi naman sinusunod yan, ma'am. Pag hindi ka dumiskarte, hindi ka rin makalusot. Kailangan, hahanap ka ng paraan mo para dumiskarte ka para makalusot. Yung iba naman, wala ng pag-asa. Kahit nga po may nagtatraffic yan, minsan hindi naman nila sinusunod eh. Ang kaswapangan na uwi sa kawalan ng konsiderasyon. Ang isang pampublikong lugar ay hindi mo pag-aari. Yung public space is not your personal space, and therefore your freedom ends when the freedom of another person begins. That is the social dynamics of society. Kapag naging habitual o nakasanayan na ang maling disiplina, hindi lang traffic ang nagkakabuhol-buhol. Wabara din ang daloy ng pag-unlad. So everything starts small. O pangungurakot. Wala naman tao nangurakot ng milyon. Kaagad, nagsimula yan sa piso. So discipline is very important because it creates with you the habit of doing something right. Huwag po nating angkinin ang public places. Share the road, ika nga. Magbigayan tayo para maiwasan ang gitgitan na maaring mauwi sa init ng ulo. Susunod na, ilang artista at producers naglabas ng saloobin matapos hindi mapabilang sa Metro Manila Film Fest 2016.
At Pasko sa Norte, samut-saring Christmas decor gawa sa iba't ibang material. Huwag bibitiw sa bandila.